26 of the month, every month, from 1 p.m. to 4 p.m. walang bayad. As in, walang bayad. Pero, meron na lang limit yung oras. Kailangan nyo magpadala from 1 p.m. to 4 p.m. Kahit ilan pa yung padalhan nyo, hanggang 1 million yen yung ipapadala nyo, walang bayad. Ang video na ito ay para lang sa mga kapwa ko trainee na nandito sa Japan o mga OFW na nagtatrabaho dito sa Japan na nagpapadala ng pera sa mahal nila sa buhay doon sa Pilipinas. Sa madaling salita, ang video na ito ay patungkol sa isang remittance center na wala kang babayaran na processing fee kahit na piso. Walang fee? Walang babayaran na piso? Marahil yan yung nasa isip nyo. Pero totoo. Kasi nung tumawag sa akin si Pita, isang Pinoy vlogger dito sa Japan, nag-usap kami na itry ko daw tong DCOM o D-Communication, isang remittance center, kasi ang laki daw ng matitipid ko. Download ko kaagad yung apps gamit yung kanyang link na ipinasa sa akin. Pag-register, tapos yung application, tapos yung verification, ang bilis talaga ng proseso. After 2 days ko mag-apply, after ma-verify yung account ko, pinadalhan kaagad nila ako ng gold card. Ito yun. Ito yung gold card, deposit card. Ito yung gagamitin ko. Dito ako mag-deposit ng pera through GP Bank. Nagagamitin ko naman sa pagpapadala doon sa Pilipinas. Sa pagdideposit mo nito, mayroong bayad na 450 yen kakaltasan. Kung example, deposit ka ng 10,000 yen. Yung 10,000 yen mo, mababawasan yun ng 450 yen. Mabawasan yun ng GP Bank, parang bayad yun. Panoorin nyo ang video na to para mas maintindihan nyo kung ano yung DCOM at kung paano maka-avail ng free remittance. Wala ka talagang babayaran na processing fee. Makakatipid ka sa remittance center na ito. Kaya panoorin mo ang video na ito. Apps. Kapag naka-download ka na, ito yung makikita mo, DCOM. Yan yung makikita mo, nakabunga dyan kung magkano yung palitan. Everyday, nag-notify yan kung magkano palitan, malalaman mo. Tapos, yan, lahat, pindutin mo lang yan. May free dial kung gusto mong kausapin yung agent nila. Anytime, anywhere, may Tagalog dyan. Pwede kang makipag-usap ng Tagalog. Mamaya, panoorin natin to para mas maintindihan nyo. Panoorin natin yung pagka-explain ni Pita. Panoorin natin sabay-sabay yung video niya. DCOM mga bay, itong DCOM nakabase ito diyan sa Tokyo. At alam niyo na, lahat naman ng talaga ng bagay ay mayroong good at mayroong bad. Pag-uusapan natin kung ano ang kagandahan nitong DCOM at ano naman yung mga bad side ng DCOM. Uunahin natin yung bad side. Bad side mga kagrasa. Isa lang naman ang nakikita ko doon eh. Yung magdi-deposit ka ng pera. Kunwari ito, magdi-deposit ka ng pera sa account na ito. Babawasan nyo ng GP Bank ng 450 yen. At kung magpapadala ka ng pera, may babayaran ka na, example, yung processing fee niya, sa magpapadala ka ng 1,000 to 10,000 yen, mayroong 400 yen na bayad, yung processing fee. Magiging doble yung bayad mo, 450 doon sa bangko, at 450 naman doon sa remittance center. Kung magpapadala ka ng pera na hindi doon sa acquire na araw at oras na pwede ka magpadala ng free remittance. Kasi yung free remittance nila is merong araw at merong oras lang. Bawat buwan, isang araw lang yun. May kaakibat na oras. Kaya panoorin mo ang video na to kasi pag-uusapan natin yun doon naman sa good side ng remittance center. Ang good side naman nito mga bay is napakabilis talaga ng proseso. Pwede ka magpadala anytime, anywhere, basta may wifi ka. Pwede ka magpadala through sa application, doon sa application nila. Yung DCOM apps na tinatawag nila. Tapos, yung palitan sa yen at piso is mas mahal kung kumpara natin sa ibang mga remittance center. Kasi meron kasi akong unang remittance center, ikinumpara ko yung dalawa, mas mahal itong nasa DCOM. Pangatlo, napaka-convenient sa pag-apply at sa pag-register ng application na ito o ng remittance center na ito. Napakabilis lang. Ang apat, ito yung pinakamaganda. Alam niyo kung bakit. Kasi every 26 of the month, 1 p.m. to 4 p.m., kung magpapadala ka ng pera between sa oras na yan at sa araw na yan, is wala kang babayaran na processing fee
kahit 1 million pa yung ipapadala mo sa Pilipinas, hindi nila kakaltasan ng processing fee. Yun yung kagandahan ng remittance center na ito. Disclaimer lang ha, hindi ko kayo pinipilit na mag-download ng remittance center na ito kasi lahat naman tayo ay may kanya-kanyang paraan, may kanya-kanyang mga remittance center na gustong papadalhan. Share lang ako sa inyo, baka kasi gusto nyong magtipid din tulad ko kasi nakakatipid talaga ako nito ng 1,000 yen every padala ko sa Pilipinas. Yung 1,000 yen, pag naiipon yan sa loob ng isang taon, isang lapad din yan. Malaking may tutulong yan sa ating mga kapwa trainee na siyempre, kukunti lang yung sahod natin dito sa Japan. Mas maganda na rin yung merong ganitong remittance center na free yung processing fee. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ba mag-download ng apps na ito. Kung gusto nyo mag-download ng apps na ito, pwede nyo gamitin yung link ko, ilalagay ko sa description below, or itong QR code ko. Pwede nyo i-scan yung QR code ko, tapos pag nasa system na kayo, sundin nyo lang yung mga instruction doon, paano mag-apply, paano yung verification. Sundan nyo lang lahat. Wag kayong lumabas doon sa link na yun para makakakuha kayo ng free processing fee sa unang padala mo kahit anong araw, kahit anong oras. Walang bayad yon kung gagamitin mo yung link ko o yung QR code ko sa pag-download o sa pag-apply ng remittance center na ito o yung apps na tinatawag nila, yung DCOM apps na tinatawag nila, or i-scan nyo lang yung QR code na ito. So, after yung ma-download, buksan nyo yung app. Pag bukas nyo sa app, ito yung bubungad sa inyo. I-click nyo itong skip login and then punta kayo dito sa members registration. Pagdating nyo sa members registration, meron itong terms and conditions. So, click nyo lang itong I hereby confirm all above, accept terms and condition, DCOM Money Express, and then click yung next. And then dito, nationality, Philippines, and then username, yung username na gagamitin nyo para mas madali talaga, yung pangalan nyo na lang. So, lagay ko dito, Ita Des. And then sa family name, yung totoong pangalan nyo, halimbawa sa akin, Dolorito. And then sa given name, yung totoong pangalan, so Peter. Gender, male. Occupation, dito sa occupation, ang mas the best talaga dito, ilagay nyo lang is yung trainee at saka internship ito. And then postcode, ilagay nyo yung postcode nyo sa lugar nyo. After nyo ma-type yan, automatic nang lalabas yan. So, click nyo lang yung apply. And then dito sa address, in Roman, ilagay nyo lang dito yung building apartment nyo. So, dito sa amin is Leo Palace. And then, ito yung maganda kasi hindi na siya kailangan ng cellphone number. So, mamimili kayo dito by email ba or by cellphone number. So, the best talaga kasi mahirap, wala. Most of the time talaga, wala talaga kayong cellphone number kasi may bayad kayong cellphone number dito, di ba? So, click yung notification method, and then via email. And then, after nyan, maglagay kayo ng email dito. And then, re-enter email. And then, after nyan, itong mga letter na ito, yung spam code, i-type nyo din yan. EMTBE. Done. So, after itong pilapan lahat, i-click nyo lang yung register, and then, pagkatapos yan, mga 1 minute or 2 minute, magsisend sila ng email. So, buksan yung email nyo, and then, pagbukas nyo doon, nandun yung password nyo. After nyo ma-receive yung email, i-type nyo ulit dito yung user ID nyo. So, yung sa akin is Pita Des. And then yung password. Now ngayon, ito na yung account nyo. So para talaga makapagpadala kayo, kailangan nyo itong i-verify. So the way na mag-verify sila is hindi na kailangan na na magpadala pa kayo ng Sario cards kanila, yung Xerox noon, hindi na. Nandito na lahat sa app. So ang gagawin nyo dito is yung online verification, which is napakadali lang. So ganito siya. So kunin nyo yung Sario card nyo, ilagay nyo sa lugar na malinis, and then click nyo itong online verification access. And then itapat nyo lang yung online verification, capture the front page. So, itapat nyo lang ito. Yung buong screen talaga. And automatic na ito magka-capture. Yan, may-capture siya. Itong pangalawang verification is online verification, capture the front page, 45 degrees. Kasi ang gusto nilang ma-check dito is yung thickness daw ng ID. Kasi may mga peking ID, di ba? So, gusto nilang makita yun. So, 45 degrees, gano'n. Yun na. Tapos pangatlo is online verification, capture the back page. So yung likod naman, and then itapat pa rin, ganun pa rin. Yun, madali lang sa likod. Online verification, ito yung pang-apat, which is mag-take ng selfie. So take ng selfie sa Sario card at saka sa ikaw. So ganun lang siya mag-verify. And then yung pang-lima is online verification, take a selfie while blinking until your phone vibrate. Ay, nalubat pa. Yan.
Capture siya. So, sabi dito, ID submitted in verification process. You will be notified after confirmation. Okay. Now, ngayon naman, after ng online verification nyo, within 15 minutes, magsisend na agad yung DCOM ng email sa inyo na sinasabi nila na verify na namin yung account nyo. Puntahan nyo ulit yung DCOM. Pagdating sa DCOM, access my DCOM account. 75% pa lang complete yung aking account. Para ma 100% complete talaga yung aking account, sabi dito is register receiver is required. So, puntahan natin yung add new receiver. And then dito sa add new receiver is kahit ilan yung ilalagay nyo. So, sa akin dito is dalawa. Kasi yung una is yung nanay ko kasi yun yung talagang palagi kong pinapadalhan. And then pangalawa is yung bank account ko na BDO sa Pilipinas kasi nag-iipon kasi ako ng pera sa Pilipinas, hindi dito sa Japan. Kasi pag dito ako sa Japan nag-ipon, siguradong may access ako sa pera na yon at magagasto ko talaga yon. So ang ginagawa ko, iniipon ko talaga sa Pilipinas kasi pag nasa Pilipinas na yung pera ko, wala akong access, hindi ko talaga magagamit yung pera na yon. Magagamit ko lang siya pag uwi ko. So dito ngayon, uunahin ko muna yung account ng nanay ko. So pipili lang ako ng country, Philippines. And then currency is Philippine peso. Payment method. Okay, dito sa payment method, dalawa yung pagpipilian nyo dito. Pwedeng cash pick up or di kaya account deposit. So sa cash pick up, may mili na kayo dito. Imlulier, Cebuana, Palawan. Kung halimbawa walang bank account yung pinapadalhan nyo sa Pilipinas, so pwede cash pick up. So sa akin dito ngayon is account deposit kasi yung nanay ko kasi is meron kasi siyang bank account. So doon ko sa bank account niya i-deposit. So account deposit, bank name, Philippine National Bank. And then service details is account deposit. And then branch name, and then account number. And then click lang yung next. And then dito naman isulat yung pangalan ng nanay ko, ganon lang. So ngayon naman, yung aking BDO. So Philippines, Philippine peso, account deposit, so BDO, account deposit, and then dito sa branch name, and then account number, and then click next. So ganon lang. Now, ngayon naman, after nyo mag-create ng account, after ng online verification, malalaman ni DCOM kung saan kayo nakatira. Doon kasi sa salary card nyo, doon nakalagay yung address nyo. So, papadalahan na agad kayo ni DCOM ng gold card. Ito yon. Hindi nyo na kailangan pang mag-email sa kanila. Hindi nyo na kailangan pang tumawag, mag-text. Dahil sila mismo, the moment na kung gumawa kayo ng account na verify yung account nyo, papadalahan nila agad kayo ng gold card. So, ito yung gold card na yun. Nandito yung rate, kung magkano yung isang lapad. Nandito din yung mga partner na pwede silang padalahan, BDO, Metrobank, Palawan, and then dito naman kung paano siya gamitin. So ito na yung gold card ko. So padala ako ng 16 lapad. So sundin ko lang itong instruction dito. So English guys. Please select your desired transaction. Please insert your passport or card. So insert ko yung card. Card issued in Japan. So 16 lapad. Please take your card and receipt. So, ganun lang mag-deposit sa account. So, may laman na yung account ko. May laman na yung account ko. So, ang pinadala ko is 160,000 minus 450. Di, dapat nasa yun, 159,550. Ang access my DCOM account, nandito nga, 159,550. So, nabawasan nga siya ng 450. Now, ang ginawa ko ngayon is naglagay lang ako ng pera doon sa account ko, sa DCOM account. So, hindi pa ako nagpapadala. Naglagay lang ako ng pera. Dahil, step number 5. Okay, mayroong dalawang paraan para makapagpadala kayo ng libre. Okay, yung una is nakikita nyo yung QR code na ito. Yung QR code na yan, i-scan nyo yan kasi pag ginamit nyo yung QR code na yan, nag-register kayo gamit yung QR code na yan, yung unang padala nyo, libre. Walang bayad. So, pag mag-register kayo sa DCOM, gamitin nyo yung QR code na yan kasi pag nag-register kayo niyan, libre yung unang padala nyo, walang bayad. Okay, yung pangalawa, every 26 of the month, every month, from 1 p.m. to 4 p.m., walang bayad. As in, walang bayad. Pero, meron na lang limit yung oras. Kailangan nyo magpadala from 1 p.m. to 4 p.m. Kahit ilan pa yung padalhan nyo, hanggang 1 million yen yung ipapadala nyo, walang bayad. Ito yung nagustuhan ko sa app na ito, kasi wala talaga siyang bayad. Ang date kasi ngayon is March 25, so bukas ko talaga hintayin yung libre. Meron na lang akong 9 minutes bago mag-alas 4. So nakahabol pa. So break time pa lang ngayon. So habol natin na makapagpadala tayo. So magpadala ako una dito send money. Naku, nag-loading pa. 9 minutes na lang. Ayun, okay. Padala ako dito ng 10 lapad dito sa account ko. Send money to this person. Terms and condition. Next, send amount. 10 lapad. Next. Okay, padala pa tayo isang beses pa. So, mukhang hindi pa pwede magpadala sa nanay ko. So, sa account ko muna. So, ako nakahabol pa ako. May 7 minutes pa. So, ganoon lang ako padala na libre. Every 26 of the month from 1 o'clock to 4 o'clock. Libre. Ayun, nakareceive na ako ng email. Sabi dito.
So, ganun lang. So, hindi lang to account deposit. Pwede rin padala kayo through cash pickup gaya ng Palawan, Imlulyar, mga ganon. Tapos, mag-i-email sila sa inyo ng isang reference number. Tapos, yung reference number na yon hindi lang yon sa Palawan or Imlulyar, ganon. Lahat na yon LBC, isang reference number lang. Lahat na. Kahit saan mo pwedeng kunin. So, pwede rin to sa GCash, PayMaya, at saka account deposit. So, yun. So, download. Habol pala, no? So, every year dito is meron tax refund. So, kakailangan niyo talaga lahat ng mga resibo para sa tax refund kasi requirements kasi yun. So, nandito na rin lahat sa app. I-print niya lang yon, and then pagkatapos yung i-print, yun yung ipasa nyo. Nandito na talaga lahat. Wala na kayong hanapin pa. Hindi na kayo magchat-chat pa na kailangan namin yung resibo, ma'am. Or hindi na kayo tawag sa remittance center nyo kasi nandito na lahat sa app. Napakaganda, di ba? So yun mga kagrasa, napakalinaw talaga ng sinabi ni Pita. Napakadali lang mag-apply sa remittance center na ito. Pero inuulit ko, hindi po ito sa pilitan. Meron po tayong kanya-kanyang paraan sa pagpapadala ng pira doon sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Ang sinasabi ko lang dito, kung gusto nyo makatipid sa pagpapadala nyo ng pira sa Pilipinas, is subukan nyo ang remittance center na ito. Talagang makakatipid kayo. Babush and God bless.